mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito. ICC, ma'am, I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So, eto na nga po, nangyari na ang matagal na hinihiling ni Digong. Meron nga kasabihan, be careful what you wish for. Kasi pag binigay sa'yo, maaaring baka hindi mo kayanin. So, eto na po ang mga nangyari sa paghuli kay Digong. So, kasabay po ng pagkakahuli dito kay Digong ng Interpol ay marami po ang nagpapalabas ng mga fake news. Ito daw po nga si Digong ay wala daw pong warrant of arrest at hindi daw po dapat hulihin. Labag daw po sa batas ang ginawa ni General Torre at ng PNP na pagdakip dito kay Digong sa pagtulong sa Interpol. Naku po, yan po isang malaking fake news dahil po naglabas ng memorandum ang ating naglabas ng statement ang atin pong bagong Pilipinas. Meron pong statement. Ito po yung statement. Ito po ang statement ng PCO. Presidential Communications Office. Ito po, kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. So ano yung inangaw-ngaw ng mga DDFs na walang warrant of arrest? So, pahiya na naman kayo. Alas 9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific's CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo ay ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. So, fake news po yung sinasabi ng mga DDFs, nila Badoy, nila Philip Salvador, Bongo, Vic Rodriguez, yung si Madaldea, kung sino man yon, yung mga meron pang isa yung abogado rin ni Digong. Labag daw sa batas ang paghuli kay Digong, wala daw warrant of arrest. Pero meron po, imposible na kumilos ang PNP at lalong-lalo na si General Torre kung wala pong warrant of arrest. Kaya, etong si Philip Salvador, naku, galit na galit. Panoorin po ninyong video. Hindi pa namin nakikita. Walang makalapit sa kanya. Ultimo mga abogado niya. May isang doktor man lang para palapitin sa kanya. Wala. Kaya hindi po dapat iboto etong si Philip Salvador dahil ito po ay engot. Fake news. Meron pong doktor ang ating gobyerno na tumingin kay Digong. Ito po ang katibayan. Kaya anong next na steps kaya nang gagawin ng panig nila Duterte? Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Kasi illegal to. Wala naman pinapakita Pakita nila yung arrest warrant. At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our former president. Sir, nakikipag-negosasyon kayo na madala mo na siya sa ospital, dating Pangulo ngayong araw. Ospital muna. Para matignan siya. Oo, kasi sa Hong Kong pa lang, iniindan niya na yung back pain niya. Masakit na yung likod niya. Lower back niya, iniindan niya na talaga. So, sir, nandito siya sa loob ngayon, makakonfirm niyo pumayag. Nandito sa loob. Nasa loob siya. Sir, sa Cardinal dadala ng Pangulo kung sakaling pumayag? Most probably. Sir, si LBG ang nagdala sa kanya? Kasi nandiyan si Dr. Agnes Del Rosario, yung talagang doktor niya. Sir, nandito pa rin si Sierra.
Oh, nakita nyo naman si Philip Salvador. Gigil na gigil, Gina G. Wala namang alam. Mangmang naman niya si Philip Salvador. Talo ka na. Nako, lalo ka nang pupulutin sa kangkungan dahil nakulong na sa The Hague. Makukulong na sa The Hague, sa the Netherlands, ang iyong Panginoon na si Digong. Philip Salvador. At heto na naman, syempre, hindi pwedeng magpahuli sa drama. Etong si Bongo. Alam nyo ba kung ano ang daladala ni Bongo? Para kay Digong, nasabi may sakit daw. Kung ano-ano sinasabi nga, meron daw karamdaman si Digong. Pero, alam nyo kung ano dala ni Bongo? Pizza! Sus Mariosep ka naman, Bongo. Ano bang kabugukan yan? Diba dapat ang dadalin mo kay Digong mga sinigang? Ano nga yung paborito ni Digong? Yung yung sabaw. Balbakwa. Dapat pinadalhan mo ng balbakwa, fresh from Mindanao. Diba? Yan ang dapat na ibigay mo kay Digong para masustansya. Hindi pizza. Sus Mariosep ka naman na, Bongo. Panoorin po niyo yung video. Nagutom na raw. 250, di ba? Andyan sila. Kanina pa, gutom na gutom. Tawag ng tawag. Pagkain naman to eh. Paano lang, pabigay lang. Pakiabot lang, pakiabot ko lang ha. Ay, pagkain ba? Pagkain, bawal. Ito lang. Paabot lang. Sino nag-request ng sir? Wala pagkain si Tatay. Sino ka lang, sir? Kitty. Si Kiko nasa loob, sir? Hindi na pagkain. Sino pa nasa loob, sir? Sir, sino pa ibang kay Kiko? Sino pa pong kasama ni Kiko? Tama ba yan? Hindi pa parang pagkain. Hello, Kiki. Tao yan. Sir, palawstik na nga yung pinapakain eh. Sir, sana kayo napasok ng pagkain, baka malagyan pa nila ng natin yan. Sir, kayo po, bawal daw kayong pumasok? Yan pinapapasok. Sen, bakit bawal daw kayo? Sir, sino-sino na po ayaw kasama ni dating Pangulo? Asawa niya, nanay ni Tito. Hello, Titi. Nandito na yung pizza. Nandito na yung pizza. Nandito sa gate ha. Anong gate to, boss? Gate 5. Gate 5, Titi. Gate 5. Puntahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Punta ka, dito? Gate 5, Titi. Ikaw na lang kumuha, Titi, para mabigay. Kami na nagpapasahod sa inyo. Titi. Dahil lang itong hawag ko sa baba dito. Oo. Nakakalimot kayo. Hello, Kitty. Dito. At eto po, pagkatapos nadalhan ni Bongo ng pizza, si Digong, binasahan na po ng Miranda rights ni General Torre itong si Digong. Kapag ikay binasahan na ng Miranda rights, nako, automatic na yan. Meron ng nakalatag na warrant to pare sa harapan mo. Diba? Kaya nako, fake news talaga ang mga DDFs. Kaya po, etong video na ito ni General Torre ang magpapatunay na meron po talagang warrant to pares na. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir, committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Must be murders, hindi lang ito. So, Kaya hindi na po pwedeng umangal pa si Digong. Kahit anong gawin niyang pag-question, handyan na sa harapan niya ang warrant of arrest.
hindi po na makakapalag ang kahit sino. Wala nang makakapigil sa pagpunta ni Digong sa The Hague, Netherlands. O, di ba? From Hong Kong, Manila, o tapos Netherlands. Ang importante, nakapamasyal pa si Digong kasama ang kanyang pamilya doon sa Hong Kong bago po ito maipakulong sa The Hague, Netherlands. So, ito yung pag-angal ni Digong, panoorin po ninyo. Or detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedure process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ako gobyerno. O diba, parang nagiba ang ihip ng hangin. Dahil, diba, sabi ni Digong, bilisan daw ng ICC, kumilos na daw. O ngayon, kumilos ang ICC at haya na po, lumabas na ang kanyang warrant of arrest, bakit po parang nag-iiba ang ihip ng hangin at parang tinututulan po niya ngayon ang warrant of arrest na inilabas ng ICC? Diba, kala ko ba harapin mo yan? Kala ko ba hindi mo yan aatrasan? At napakatapang pa na sinabi ni Digong sa Quadcom na bilisan daw po ng ICC at baka daw po siya hindi nabuhay pag nangyari yung bagay na yon. Dito ako naaawa sa asawa ni Digong, kay Ma'am Hanilet Abansenya ba yun? Ma'am Hanilet. Nakakaawa kasi hindi niya alam na mayroong warrant. Tapos, pinapakalma siya ni Digong. And, alam niyo, syempre, siguro ayaw din ni Digong na mangyari na siya ay hulihin sa harapan ng kanyang pamilya. Pero, di ba, paano gagawin ng Interpol, ng ating ding mga kapulisan, nila General Torre? Alangan namang hindi siya hulihin pagdating niya ng NAIA. Alangan naman pauwiin pa siya ng Davao para maiatid niya muna yung pamilya niya doon. Diba, syempre, andyan na yung warrant of arrest, kikilos na kagad ang ating PNP para tulungan ng Interpol sa paghahain ng warrant of arrest. Ito po yung video na nakita ko na nakakahawa etong si Hanilet. Asa si Bingbong? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi warrant. Bong, says Bingbong. Ayaw na. Magsakay tayo lahat dyan. Ayaw ko magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na, ayaw ng bata, ayaw sila. Ha?
Yung si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwara, bata. Ate Nira. So, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ito na po ang katapusan ni Digong. Ito na po ang katapusan ng mga kahibangan ng mga DDFs. Ito na po ang katapusan ng panaginip nitong mga DDFs na sila po ay mga untouchables, na si Digong ay hindi po mahuhuli, na si Digong po ay hindi mapagbabayad sa mga kasalanan niya sa batas. Ito po ang katibayan na umiiral pa rin po ang hustisya dito sa ating mundo. At ito po ay ayon po sa aking nabasa na post din po ay si Digong po pagkatapos po na maproseso ang lahat ng mga kailangang papeles, pagkatapos na maayos ang lahat po ng mga kailangan ditong iproseso dito sa Pilipinas, si Digong po ay dadali na po sa dahig sa Netherlands, sa Netherlands. So, pasensya na po sa mga DDFs. Ito po ang batas. Kailangan pong kumilos nito. Maaring merong mga naaawa kay Digong, pero mas maawa po tayo sa 30,000 30,000 na biktima po ng EJK. Diba mas nakakaawa po yun. Ito yung mga pagkakamali ni Digong na kailangan niyang pagbayaran. Pwede kung hindi naman na guilty si Digong. O di siya ay mapapawalang sala. 'Di ba? Siya po ay baka hindi siya mahatulan ng guilty, 'di ba? Mapapauwi pa rin naman siya sa Pilipinas. 'Di ba? Kung hindi siya guilty, di okay. Tapos ang usapan, Ang importante lang sumunod tayo sa proseso. At igalang natin ang Interpol, igalang natin ang ICC. Dahil ang mga kasalanan ni Digong ay nagawa niya noong tayo po ay miyembro pa ng ICC. So alam ko, naiintindihan ko ang mga nararamdaman ng mga DDFs. Alam ko na kayo mga nag-iiyakan ngayon at kayo nananawagan at kayo nagdadasal. Dininig na po ng Panginoon ang inyong mga dasal. Diba sabi nyo, kailangan ngayon ng Pilipinas ang ating Panginoon. So, ibinigay na po ng Panginoon ang hustisya para po sa mga biktima ng napakadelikadong utos ni Digong. Kaya po nagkaroon ng EJK. Nakita ko, ang daming mga post ng mga DDFs, Pray for Philippines. Ayan na po, dininig na po agad at hinuli na po ang nagpagulo sa Pilipinas, nagpabaon sa utang sa Pilipinas, at ang tao na gumagawa po ng katarantaduhan dito sa ating bansa. Ayan na po, nahuli na po, tapos na. Kumilos na po ang ating Panginoon at maibibigay na ang hustisya sa mga biktima. So, ilamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mga DDFs, tsak, nag-iiyakan na ngayon. Salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.